Gandang umaga mga kabarbero, mga naliligaw dyan. Ngayong araw, subukan natin yung mga bagong clippers natin dito. Dahil, siyempre, hindi ko alam kung dahil nga bago, baka may di matalas o baka may sira. Kasi kabibili ko lang ito eh. Kaya subukan natin kung matalas ba o hindi, kung kayang gumupit ng buhok. Kung hindi palitan. Kung kaya namang gumupit, edi ayos. Diba mga kabarbero? Ilagay muna natin dito lahat ng mga natatry na, ilagay na lang muna natin itong mga guide na to, mga guard. Hindi ko alam kung kailangan ko pang bumili ng guard ng mga 16 guard, mga ganun, mga malaking guard. Ito, subukan natin to. Ito nga pala yung W mark. Okay. Talas kaya to. Okay din naman. Kasi naka DLC naman siya. Talas din. Kaya lang parang medyo maingay. Ma-vibrate. Siguro kulang to sa langis. Iipa natin ng konti kasi yung mga buhok baka pumasok. Syempre yung isa naman, kasi dalawa yan partner, isang trimmer saka isang pang mabilisan. Ito yung trimmer. W mark again. Talas. DLC kasi yung talim, kaya medyo maganda. Kaya lang ang pangit dito sa W mark na to, yung on and off button niya masyadong malambot. Siguro katagalan yan kapag pinipindot mo ng pinipindot, nasisira. Yan ang unang masisira, yung power button na yan. Yan ang pinaka nila weak spot. Hirap pa pindutin. Lahat naman siguro pare-pareho naman siguro yan mga syempre pag bago matalas pa. May binili din nga pala ako nitong M10 made show. Ito yung mga sikat na sikat sa mga barbero. Kahit sino sigurong barbero makikitaan mo ng ganitong M10 made by made show. Pero panalo din naman, maganda rin naman. Talas din. Kahit saan, lagi ko ito nakikita sa mga barbero. Sikat na sikat. Bagay, maganda rin naman talaga. Kaya lang, syempre, yung mga handling. Tulad niya, medyo mabukol, malaki, mabilog. Yung handling niya, hindi ko masyadong maigalaw ng maayos, no? Hindi kagaya ng mga slim lang, pero handling na handling. Medyo mabigat kasi itong medyo nut na M10. Subok pa tayo ng isa pa.
para makita natin talaga ang lahat ng weak spot nila at kung kaya ba nila bang ratratan. Meron din naman akong mga iba pang binili brand tulad nito. Itong isang to ay ang brand nito ay Kemei. Wala nang pa Kemei pa. Taratay na yan. O bago pa yan. Alisin ko pa yung panglock ng kasi madaling kaya ito may lock kasi madaling may pag tinulak mo agad open na. So kapag nakalagay dun sa bag baka mamaya hindi ko alam na baka umaandar na yun. So kaya inilagay ko muna yung yung lock. Okay din naman kaya lang gaya ng iba ma-vibrate, di kagaya nung yung isang brand. Siguro kailangan kong bumili ng isa pang BGR naman. BGR. Meron na kasi akong wall, yung lithium ion lithium ion edition. Hindi ko ginagamit kasi yun ang palagi kong ginagamit sa mga tambay pag ginugupitan ko. Pero itong mga to, kasi naka-vibrator pa yun ang motor niya. Ito kasi mga to, naka-dynamic naka-dynamic motor yan. Yan. Kahit mga trimmer. Meron akong pang-trim ng mga balbas. Bigote. Pang-trim talaga. Tsaka, yung ginagawa ng ibang barbero, yung mga brush na maliit. Ito nga pala model natin ay aking anak. Ko si Rain. Ito ang aking anak. Papasukan na kasi malapit na kasi ang pasukan. Kaya ginupitan ko kasi malapit na pasukan. Para maging maaliwalas ang kanyang mukha pag papasok sa school. Anak ko po yan, anak ko. Gusto ko rin siyang turuan ng paggugupit, kaya lang ayaw niya. Pero siguro ma-realize niya rin pagdating ng panahon na kailangan niya matuto ng paggugupit. Ito trimmer to trimmer. Pero ibang klase mong trimmer to. Ito po ay trimmer na may mga guard din yan. Ganda ng trimmer to, kaya lang syempre maliit. Mababa lang yung capacity ng battery niya. Ang alam ko dito ay 1,500 milliampere lang. So kung gagamitin mo siya ng matagalan, siguro baka hindi ito tumagal. Siguro kung balbas lang at saka bigote, maaari naman siyang pakinabangan. Pero talas din. Ganda rin. Kaya lang itong anak ko kasi medyo pinapawisan na, kaya dumidikit sa balat yung hirap. Nahihirapan akong ihagot sa balat niya. Pero okay din to sa Kemei na to Okay din. Kasi yung ganda ng kagat niya. Panalo din.
Maliit man ang battery pero okay yung pagkakaano niya. Ang kain niya, ang kagat niya. Talas. Ito po mga kabarbero, mga gamit ko to, mga mumurahin lang to. Murahin lang po yan. Hindi po yan mamahalin kagaya ng sa iba or kagaya ng sa inyo. No? Tayo po ay mga kabarbero ay mga masyadong mababa ang ating budget para sa mga ganitong mga bagay, no? Kung ano lang kakayahan natin, yun lang ang ating binibili. Hindi tayo tumitingin sa mga brand o sa iba pang mamahaling mga gamit. Ang meron ay sapat na. Ito pa po, isang KMA pa. Okay din naman po siya, matalas din. Ang concern ko lang dito may KMA na ito ay masyadong bulky, masyadong malaki, at saka mabigat siya. Hindi ko masyadong magamay, pero ano pa man, na-handle pa rin natin ng maayos. Yan kasi mga pinili ko na yan. Sa totoo lang po, medyo matataas ang battery niyan. 4,500 mAh po yata yan. Tsaka yung isang KMA din, ganun din. Nasa 4,500 mAh ang capacity ng battery niyan. So, kung maglalakbay ka sa iba't ibang lugar, may sapat kang battery. Siguro nakakadalawampu ka na, hindi pa nauubos yung charge ng battery ng iyong clipper, no? So, okay naman. Hindi lang siya naka DLC blade. Yun ang disadvantage nito. Hindi sila naka DLC. Ganun pa man, matalas pa rin. Konting ingat lang at alaga sa mga gamit natin. Lahat naman ng bagay ay tumatagal kung iniingatan natin. Maliban na lang kung talagang may mga factory defect ang mga nabili natin mga clipper. Ito nga palang ulo ng ano ko na to ay medyo maalon. Yung buhok niya ay hindi masyadong nakaayon sa parte ng kanyang ulo, no? Kagaya nitong yung tingnan nyo, kung mapapansin ninyo ay yung likod niya ay hindi masyadong pabilog, medyo flat yung likod niya, at yung taas naman ay nakabukol. So dahil ang ating paggugupit ay hindi naman gaanong hindi naman tayo nagmamadali, so okay lang. Ito yung sinasabi ko, isa pang clipper ng KMA na matalas din naman. Ito yung mataas din ang nito, capacity ng battery nito. Tapos 4,500 din to. Pwede rin pangretratan. Meron tong display kung ilan na yung natitirang capacity ng iyong clipper battery, charge ng battery. Makikita mo dito kung ilang percent na lang ang remaining. So okay din naman ang kagat kahit mag-overcombo ko. Okay naman ang kagat. Kaya lang medyo mabigat nga lang din. Hindi ko alam kung bakit ang bibigat nila. Siguro dahil matataas nga ang capacity ng battery. Siyempre yung battery kasi nagpapabigat dyan.
Yung motor naman nila, siguro pareho lang din naman yan eh. Kakaiba lang yung RPM, tsaka yung capacity ng battery. Ang brand nito ay Kemei din. Ating punas-punasan ng konti kasi madaming buhok. Balik tayo dito, W Mark trimmer para masaid natin yung makapag zero fade tayo. Kapag nagsi-zero fade tayo, mas magandang gamitin yung mga trimmer na yan kahit di na natin ahitan. Kasi itong anak ko ay ayaw niya nang inaahitan kasi natatakot siya ata sa blade. Kaya ginagawa ko, sinasaid ko na lang. Ang concern ko dito sa anak ko, puro sugat yung ulo, yung parang mga bungang araw yung ulo niya. Kaya gusto ko sana ang kalbuhin, kaya lang papasok ka na eh. Hindi ko masyadong mabawasan yung kasi baka sabi niya baka mapuli daw siya sa school, pero sabi ko hindi naman siguro ganun. So, sana kalbuhin siguro, bantayan ko na lamang din ng pagkakataon para makalbo ko siya. Sa ngayon, magsi-zero fade lang muna tayo. DLC W Mark DLC blade. Gamit tayo ng mga guard. Maganda rin itong brand ng W Mark. Hindi ko alam kung lahat ba ng sa W Mark ay naka DLC blade. Pero siguro kailangan kong bumili ng BGR. Kahit mga partner na BGR. Trimmer. Tsaka isang pangratratan. Talos oh. Ayaw ko lang talaga dito yung yung power button. Masyadong malambot. Tsaka goma. Katagalan talaga masisira yan. Yung DLC blade, hindi naman yan basta-basta masisira. Pero yung power button, tingin ko mga ilang paulit-ulit lang ng pagpindot niyan, I'm sure sira yan. Sira agad yan. Kasi yung goma niya parang hindi tumutugma doon sa power button sa ilalim kasi kailangan mo pa siyang idiin. So kung medyo mahaba yung kuko mo, dumidikit yung kuko doon sa goma. So hanggang sa masira na yon, kasi kung araw-araw mong gagamitin, sa loob ng isang araw ay 100 times mo siyang pipindot-pindutin, on off, di baka masira na agad, di ba? Hindi naman natin may iwasan yung ganon. Tsaka pag pinindot mo, so dahil nga malambot ang power button, hindi
hindi mo matamaan yung yung mismong power button. Kakapain mo pa kung nasaan yung mismong power button. So minsan napapapindot ka doon sa gilid, medyo malalim. Hindi pa yon yung mismong power button, pero yung bilog niya, malaki yung bilog. So pag pinapindot mo yung sa gilid, wala na, lulubog na yung kuko mo doon sa gilid, di wala, butas na. Yun lang ang disadvantages itong W mark na to. Mas maganda siguro kung ginawa na lang nila sa gilid lang din. Push button kasi. Ang gusto ko rin talagang subukan yung BGR. Next time mag-review tayo ng BGR. Ganda rin ng BGR. Yun lang tayo sa mga budget meal. Ang pagbuli kasi tayo ng wall, di kaya masyadong pricey. Pero meron ako niyan, lithium ion edition. Yun yung kaunahan kong clipper. Hindi ko ginagamit para dito kasi pangratratan kasi yun nandun lang. Hindi ko nilabas. Pangratratan, pantambay. Ang makakapal ang buhok. Ito kasi, siyempre sa ko, kasi mga bago yung mga gamit ko Sinubukan ko lang sa kanya lahat para siya yung buhay na mano. Makikita naman natin dito kung gaano katalas. Kahit zero fade yan, magagawa ng W mark yan. At saka ng KMA. Yung dalawang brand na yan, yan yung maladalas mong makikita sa market, sa mga online market. At saka sa mga barbero na din, kahit pumunta ka sa barbershop, lagi hindi nawawala yung dalawang brand na yan. Bukod na sa budget meal, magaganda rin naman. May mga weak spot lang. Lahat naman meron May mga weak spot. Basta palagi niyong tatandaan, at least may mga nagagamit tayo. Mas okay nga kung wala Kasi pagalingan na lang humawak ng gunting. Wala nang guard. Ako, tutusin, mas sanay ako sa gunting. Kahit wala tayong gamit na clipper, gunting lang kaya ko mag-fade. Hindi pa ako mangangapa. Kasi kung hindi ka sanay gumamit ng clipper, nung una naman, wala namang ginagamit na clipper Kasi ang lumalabas lang na clipper dati ay wall. So, masyadong mahal. Hindi mo basta-basta mabibili. Tsaka puro mga mga naka-cord. Ngayon puro cordless na yung lumalabas. Iba't brand na ngayon. Dati wala pa mga trimmer. Talagang sasaidin mo sa gunting yan, sa dulo. Ngayon, may mga trimmer na. Ang gusto kong idagdag sa aking collection ay yung foil shaver. Yun sana ang gusto ko, kaya lang hindi ako makahanap ng magandang foil shaver. Yung magsaswak sa gusto ko. Baka may mai-recommend kayo kung ano magandang foil shaver. Kung KMA din ba o anong brand. Ito maganda rin itong KMA nito. May display may battery percent display. Gusto ko sana yung mga ganun. Kaya lang kapag may mga display na kasi, medyo nadadagdagan yung
medyo dagdagan mo yung budget mo kasi pag may mga battery per set display, medyo pricey na ng konti. Pero budget meal pa rin naman dahil syempre KMA. Pero pare-parehas lang naman gumupit ng buhok yan. Katagalan, syempre pupurol yan. Pero kapag DLC blade, ang alam ko hindi yata namumurol yun. Kasi naka-stainless blade yun. Mas lalong tumatalas habang tumatagal. Mas mahal kasi kapag naka-DLC blade. Nag-overcome tayo. Sa pag-overcome kasi, dahil hindi ko alam kung anong problema dito sa clipper na to. Sobrang bigat. Siguro dahil nga mataas nga ang battery kasi. Nahangawit yung kamay ko. Siguro dapat good tingin na natin yung upper head ng anak ko kasi pag nag-overcome tayo, hindi nakaayon kasi yung buhok. Pero subukan ulit natin tong Meidyo. Paralo tong Meidyo na to. M10. Kasi masarap siyang ihagot, kaya lang medyo naka-square kasi siya eh. Hindi siya masyadong mahuwakan. Tsaka bigat din. Pero okay, masarap. Masarap ihagot kasi masarap pang C-motion. Itong iba pang mga guard, syempre ina-align ko yan. Maganda tong anong to eh, medyo may mga iba't ibang kulay yan. Blue, black. Ang kadalasan makikita mo dyan ay black at saka red. Marami din silang mga iba pang mga product, mga iba pang mga design. Kaya lang ito lang muna sinubukan ko kasi medyo subukan ko lang kasi medyo pricey din kasi yan. Nakalimutan ko kung ilan ang capacity ng battery niya. Ang alam ko nasa ano yata yan eh, 3,000 milliampere. Ganyan, mga 3.5, mga 3.4, ganyan. Gusto ko nga siyang subukan sa retraton. Lahat yan sila. yung dati kong yung dati kong wall na clipper, yung lithium ion edition. Ang lakas niyang umiinit talaga siya. Siguro dahil vibrator pa yung niya, yung model niya, yung gumagano'n ganon, yung left and right lang, babibrate lang siya, ganon ang niya. Ngayon kasi yung mga bagong mga wall ngayon, mga dynamic motor na yun. Umiikot lang yung umiikot. So, yun, magagandang gamitin yung mga dynamic motor. Alam mo bakit? Kasi hindi siya hindi siya umiinit. Umiinit man siya, siguro matagal na gamit. Hindi kagaya ng mga vibrating model na grabe, 1 minute lang na dire-diretso, init na agad. Sabi nung ko, daddy, ang init ng ang init.
Nung una wala pa akong pampalit. Ngayon kasi kailangan meron kang at least dalawang unit ng clipper para kung sakaling mainit yung isa, papalitan mo ng isa para makapagpahinga yung isang clipper. Pagpalit-palitan mo na lang para hindi na napupersa yung isang clipper. Alam nyo naman na ang gamit kahit na matibay, kapag napersa yan, kapag inabuso, ay maaaring masira. Ito, ang gamit ko na dito ay double mark. So, gumamit tayo ng gunting kasi yung ibabaw na lang aking babawasan. Hindi ko masyado kasi babawasan ito kasi dahil nga magpapasok ka na. Ayoko naman na yung ano ko ay masyadong maliit ang buhok pumasok, no? Saka na lang siguro bawasan lang natin ng konti ng dulo. Ayos ba guys ang ating gupit? Tingin nyo pwede na pumasa sa mga panlasa nyo. Ang gupit ko na ito ay zero fade, pambata lang kasi dahil pas sa school hindi ko siya pwede lagyan ng mga design kasi ayoko naman pagpraktisan ng bata. Kaawa naman kung sakali mamaya tukso sa school. Normal lang. Ayan guys.